Welcome back mga idol! Sa video na ito ay ating panoorin ang pelikulang Breaking and Exciting na pinalabas noong 2018. Nakatira si Harry sa isang maliit na apartment, isang gabi ay pumunta sa kanya ang kanyang kasintahan, ngunit si Harry ay hindi natutuwa sa kanyang pagdating, hindi na niya maalala kung gaano katagal silang nag-date, 3 o 4 na buwan. Sa makatuwid ay bihira lang silang magkita. Si Harry at ang kanyang pinsan ay nagnanakaw sa mga bahay at nasisiyahan sa walang malasakit na buhay. Ito ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng kita at ang kanilang trabaho, maingat nilang tinatansa ang sitwasyon at pagkatapos na hintayin na umalis ang mga may-ari, umakyat sila sa loob at kumuha sila ng mga kagamitan, alahas at iba pang bagay. Sa kwarto ng mga bata, nag-iwan pa si Harry ng pera para sa bata sa alkansya, ang nakaugalian ni Harry ay iihi siya sa mga toilet ng mga bahay na ninakawan niya. Pero pagkatapos ng huling pagnanakaw ay sinabi ni Chris na nakahanap siya ng normal na trabaho. At pagkatapos sa susunod na pagnanakaw, siya ay titigil na habang buhay. Gusto niyang mamuhay ng normal, maging isang desenteng mamamayan at magkaroon pa ng pamilya, hindi naiintindihan ni Harry ang desisyong ito at hindi siniseryoso ang kanyang mga salita. Naniniwala siya na bukas ay magbabago ang isip ng kanyang pinsan. Kinagabihan ay sinabi ng nobya ni Harry na masaya siya para kay Chris, at pinayuhan si Harry na simulan din ang pamumuhay ng normal. Pero hindi gusto ni Harry ang usapan na ito, sabi niya gusto niya ang ginagawa niya at talagang nagdudulot ito ng kasiyahan sa kanya, pero higit sa lahat gusto niya mamuhay ng masaya. Pagsapit ng gabi, tinanong ng dalaga kung mahal siya ni Harry, hindi siya nakasagot at natulog na lang, naiintindihan ng babae ang lahat, inayos niya ang kanyang mga gamit at umalis ng tuluyan. Kinaumagahan pumunta sila Harry at Chris sa susunod na nanakawan, at ito na ang huling pagnanakaw para kay Chris. Pero hindi naniniwala si Harry, hinintay nila na umalis ang mga may-ari ng bahay at pagkatapos ay pumasok sa loob, agad na tinuruan ni Harry si Chris tungkol sa buhay. Sabi niya na ito ay kalayaan, ngunit hindi makumbinsi si Chris. Si Harry ay palaging gustong umihi sa inidoro, samantala si Chris ay nagkaproblema, bumalik ang may-ari ng bahay, ngunit ang mga magnanakaw ay nakatakas pa rin, si Harry ay gustong-gusto ang kabaliwan at adrenaline. Ngunit si Chris ay mas kumbinsido na tama ang kanyang desisyon, ayaw niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa adrenaline. Kinabukasan ay hindi makontak ni Harry si Chris, at nagpas siyang lumakad mag-isa, ang kanyang layunin ay isang malaking bahay. Naalala niya ang gate code nang umalis ang may-ari ng bahay, binuksan ni Harry ang gate at ipinasok ang kanyang sasakyan sa bakuran, nagsimula na siya para pagnakawan ng bahay, kumuha siya ng mga larawan at kagamitan, lahat ng bagay na nakakaakit sa kanyang mata, at syempre kailangan niyang umihi sa banyo. Ngunit sa banyo ay may napansin siyang babae, binati siya nito at nagpatuloy sa paghiga, nagulat si Harry na hindi siya nag-react, ipinaliwanag niya na ninanakawan niya ang kanyang bahay, ngunit wala siyang pakialam, sinabi niya lang na isara ang pinto. Nadiskubre niya na sinusubukan ng babae na magpakamatay. Kaya ipinaliwanag niya na hindi siya mamamatay sa mga tabletang ito, sinabi niya sa kanya ang mga tabletang kailangan niya, at umalis na isinara ang pinto, inilagay ni Harry ang lahat ng gamit niya sa kotse at umalis, ngunit sa daan ay nagising ang kanyang konsensya at nagsimula siyang isipin na ang babae ay mamamatay dahil sa kanya. Bagamat sinubukan niyang kumbansihin ang sarili na hindi niya ito problema. Nagpasya pa rin siyang bumalik, tumakbo si Harry sa banyo at pinasoka ang babae, pinahigan niya ito at hinintay na matauhan siya, nagsimulang magsaya si Harry, naglalaro, nanonood ng TV at marami pang iba. Sa gabi, natauhan si Daisy at hindi maintindihan kung bakit nandito pa si Harry, sinabi niya sa kanya na tatawag siya ng pulis, at ipapahuli siya. Ipinaliwanag ni Harry na ngayon ay hindi niya siya maaaring iwan dito mag-isa dahil susubukan niyang magpakamatay uli. Tanong ng dalaga kung ano ang plano niya, sinagot siya ni Harry, mukha ba akong taong may plano? Hindi talaga gusto ni Daisy ang presensya ni Harry at hindi niya sasagutin ang mga tanong niya, gusto niyang malaman kung bakit niya ito napagdesisyonan at ayaw niyang makipag-heart-to-heart talk. Saka mas lalo siyang ginugulo ni Harry. At hinikayat siyang maghapunan, habang nagluluto si Harry ay nalaman na ito ay bahay ng kanyang nobyo kung saan siya nakipaghiwalay. Ipinahayag ni Daisy na sila ay engaged na, sinubukan ni Harry na kahit papaano ay pasayahin siya at magbiro ngunit hindi nagbabago ang mood ng babae. Sa hapunan ay tinawagan niya ang kanyang ex at nag-record ng isang napakabastos na voice message, at pagkatapos ay niyaya si Harry na mag-hi, natural na pumapayag siya na maging bangag, ngunit nakatulong ito sa kanila na magkaroon ng magandang oras at pag-uusap. Tinanong ni Harry kung bakit pinili ni Daisy ang paliguan upang magpakamatay. Sabi niya na kung ang mga tablitas ay hindi gumana maaari siyang malunod.
Sabi ni Harry kakaiba, dahil may malaking swimming pool naman, ibinahagi din ni Harry ang mga detalye ng kanyang buhay. Nang mawala ang epekto ng gamot ay nagpasya si Daisy na manood ng movie at nakatulog sa balikat ni Harry. Sa umaga pagkagising ni Daisy, nagdala ng kape si Harry, at iniisip na ang babae ay may ideya na magpakamatay. Ngunit tiniyak ni Daisy na gagawin niya pa rin ito, hinihiling niyang huwag ipagkait sa kanya ang karapatang pumili. Sinabi niyang huwag maging selfish. Sinubukan ni Harry na alamin kung bakit niya gustong gawin ito. Siya mismo ay hindi maintindihan kung bakit siya nag-aalala tungkol sa kapalaran ng dalaga. Patuloy na sinasabi ni Daisy na hindi siya makukumbansi, pagkatapos ay pumayag si Harry na iwan siya, ngunit sa isang kondisyon, magluluto siya ng hapunan para sa kanya at matitikman niya ito, nangako siya na ang kanyang hapunan ay tulad sa isang restaurant, at dapat itong magbihis na parang nasa isang date. Ngunit kailangan muna nilang mag-grocery, at pumunta sila sa tindahan sakay ng motorsiklo ng may-ari. Sa tindahan ay nakita nila ang isang kaibigan ni Daisy at naisip na si Daisy at Harry ay mag-asawa. Pagdating sa bahay ay nagsimula silang maghanda para sa hapunan. Si Harry ay naghahanda ng pagkain at si Daisy naman ay naghahanap ng magandang damit. Tinawagan ni Harry si Chris at sa pag-uusap ay napagtanto niya na gusto talaga ni Chris ang isang ordinaryo at boring na buhay. Nagsuot si Daisy ng magandang damit, nagsuot din ng suit si Harry at nagsimula na silang kumain. Gusto ni Daisy ang luto ni Harry, habang nag-uusap ay tinanong niya ulit kung bakit niya gustong magpakamatay. Sa pagkakataong ito, handa na si Daisy na magbigay ng sagot, sinabi niya na wala siyang nakikitang maganda sa buhay, hindi siya kailanman naging masaya, umalis si Harry upang i-on ang musika, at pagkatapos ay hiniling siyang sumayaw, nagsimula silang magsaya. Itinapon siya ni Harry sa pool at nagpang-abot sila para halikan ang isa't isa. Pero tumunog ang doorbell, nasa doorstep ang pulis, sinabi ng opisyal na tinawag sila ng mga kapitbahay dahil sa malakas na sigaw, lumapit si Daisy sa pinto at sinabing nagsasaya lang sila. Naiintindihan sila ng opisyal at umalis. Biglang nagbago ang mood ni Daisy. At sinabi niyang tapos na ang hapunan. Nangako si Harry na hindi siya makikialam. Pero sinabi niya na nagbago ang isip niya, at kinansela ang usapan, sinigawan siya nito at hiniling na umalis siya at huwag istorbohin. Si Harry ay hindi makatiis, at pinagalitan siya nito, sabi niya, nagkakamali si Daisy, kaya niya paring maging masaya, pero naputol sila ng tawag ng ex-boyfriend niya. Kinuha ni Daisy ang telepono at nagsimulang humingi ng tawad sa lalaking kinaiinisan niya, nakita ni Harry ang mga bagay na ito at sumakay sa kotse, si Daisy ay tumakbo palabas ng bahay at hinarangan ang kalsada at nagtanong kung bakit siya aalis, ipinakita niya sa buong hitsura na kailangan niya si Harry. Ngunit siya ay nasaktan at hiniling sa kanya na umalis sa daan. Habang papalayo ay patuloy niyang iniisip si Daisy, at ang kanyang isip ay nahahati sa dalawang bahagi, ang isang bahagi ay sumusubok na bigyang katwiran ang sarili upang hindi bumalik. At ang iba pang bahagi ay hindi niya maaaring payagan ang pagkamatay ng babae na gusto niya. Siya ay hindi makatiis at nagmaneho pabalik. Ngunit hindi siya umabot sa oras, at si Daisy ay nalunod na sa pool. Tumalon siya sa pool at iniahon siya. Nagsagawa si Harry ng artificial na paghinga, pagkatapos ay natauhan siya. Dinala siya sa kwarto at umaasa din pala si Daisy na magkakaroon ng oras si Harry upang iligtas siya. Sarado ang pinto ng bahay at agad niyang napagtanto na nasa pool siya, bababa na sana si Harry at hayaan siyang magpahinga, ngunit pinahiga niya ito sa kama, gayunpaman, sa gabi ay hindi magawang makatulog ni Daisy. Ginising niya si Harry, at bumaba sila para sumayaw. At hinalikan siya ni Daisy, pinagsuluhan nila ang isang gabi ng pag-ibig. Isang masayang umaga para kay Harry, at bumangon upang magtimpla ng kape, ngunit nakasalubong niya ang may-ari ng bahay kasama ang kanyang kasalukuyang kasintahan. Lumalabas na si Daisy at Pete ay matagal nang hiwalay. Pumasok lang siya sa kanyang bahay, binalaan ni Pete si Harry na siya ay baliw, at mas mabuting lumayo sa kanya. Ngunit lumapit si Harry kay Daisy para ipagtanggol, at sinabihan si Daisy na ipahayag ang lahat sa mukha ni Pete. Lumalabas na niloko siya ni Pete at ng kanyang matalik na kaibigan, at ipinahayag ni Daisy ang lahat ng matagal na niyang gustong sabihin. Sinira ni Harry ang telepono ng bahay upang hindi nila matawagan ang mga pulis, at dinala si Daisy sa kanyang lugar. Pumunta sila sa kanyang bahay at nakitang ninakawan ang kanyang apartment, ngunit hindi nagalit si Harry dahil nawala man ang kanyang mga gamit, nakakuha naman siya ng isang baliw na babae na gustong magpakamatay at kanyang mamahalin. At dyan na po nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panunood. Goodbye.